Hello mga auntie, mga uncle. Good morning, magandang umaga. Ito na nga ang last day of our tour namin. This time, paalis na kami dito sa hotel namin, dito sa Sagada. At ang next tour namin is papunta ng Ilocos Norte. Mag-transfer na kami ng ibang destinasyon namin. Ma'am, thank you. Thank you. Yung bag. At ayan na, nasa sasakyan na kami at ang travel namin dyan is papunta kami ng Vegan, yung saan nag-shooting noon si Coco Martin sa The Provinciano. Ayan mga inday, first time din ang aming driver na kasamahan na dumaan dito sa lugar na ito at napakabundok mga inday. At medyo nahirapan kami na umakyat dito kasi nga napakabundok. May kalsada siya pero mabundukin talaga yung daanan mga inday. Itong biyahe na ito is 6 hours bago kami makarating sa Vegan. At ayan na mga inday, nagising ako kasi malapit-lapit na kami sa amang destinasyon sa Vegan. Dito kami sa Vegan kung saan nag-shooting sila ni Coco Martin noon sa ang Provinciano. At hindi na muna kami nagtagal sa Vegan, nag-lunch lang kami sa Vegan at nag-continue kaming magbiyahe. Another 6 hours to 7 hours na naman yung biyahe namin at papunta kami ng Ilocos Norte this time. So, nag-stop over na lang kami mga inday kasi nakakapagod sa biyahe, ang tagal mga inday. So, naghanap kami ng hotel dito sa Ilocos Norte at tomorrow, continue traveling. At sa wakas, may higaan na rin kami, makapagpahinga na rin kami para tomorrow mga inday, may lakas pa tayong bumiyahe kasi siguro sa biyahe na ito, sa tour na ito mga inday, hindi ko akalain na half of the Philippines is matratravel ko. Good morning mga auntie, mga uncle, mga dodong. Kaka-check out lang namin and babiyahe na ulit kami papuntang Pagudpud. So, nakita ko sa map namin mga inday is muntik na malibot namin yung ang layo ng biyahe namin mga inday. So, pupunta kami ng Pagudpud, andun yung windmill. So, hindi pa talaga ako nakapunta sa mga lugar na ito mga inday. Bago kami magpatuloy papunta ng windmill sa Pagudpud ay dinaanan muna namin itong Extreme 4x4 rides dito mga inday. So ito ay napaka-exciting moment and sumakay na nga kami at sinimula namin pumunta sa mukhang deserto na lugar. At sino ba namang hindi ma-excite sa extreme na activity na ito mga inday na ngayon ko lang nakita na itong lugar na ito ay parang deserto. At sino ba namang hindi makasigaw sa rides na ito mga inday? So tara, sabayan niyo ako sa adventure na ito. There's something about the way that you say my name. Make me forget everything when you call me late at night. I remember you touching my body. The way you get to me deep where my heart is. Love me so good but I wish I was heartless. Love me so good, but I wish I was heartless. Yeah.
Nakaka-excite talaga ang ganitong adventure mga Inday, at sigurado ako kapag pumunta kayo dito at pag-try nyo itong extreme rides na ito, siguradong mawawala ang mga problema niyo sa buhay kahit na ngayon lang, kahit na saglit man lang. Sino bang hindi makapagpasigaw na muntik ng mataob ang aming sinasakyan? Pero feeling lang pa na namin yun na muntik ng mataob. Grabe talaga mga Inday, napaka-enjoy at nagpapasalamat ako dahil na-experience ko ito na kahit ngayon lang ay nakalimutan ko ang problema ko sa buhay. Lolo. Lolo. Power! 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 Pamiro, yung naman. Tataling mo kita. Balik. Ay, ganito na sa inyo ha! At pagkatapos namin mag-rides, heto na naman, mag-sandboarding kami dito, pa-slide-slide mga bruyan. Talagang nai-enjoy ko ang last day of vlog na ito dito sa Ilocos Norte mga Inday. At pagkatapos namin dito ay babiyahe na naman kami papunta ng Pagudpud. At bago kami magpatuloy papunta ng Pagudpud ay dinaanan muna namin itong bridge na ito, tinatawag nilang Patapat. Ang bridge na ito is elevated for 31 meters or 102 feet over sea levels and konektado rin ito sa Maharlika Highway from Ilocos Region to Cagayan Valley. At na-open ito at nakumpleto noong October 1986. So kung nagbaplano kayong mag-visit sa Ilocos Norte, huwag kalimutang daanan ang Patapat Bridge. Ang bridge na ito ay isang mahabang tulay sa babaeng dagat sa bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte sa pinakahilagang dulo ng pulo ng Luzon, Pilipinas. At dahil malayo yung ating biyahe, kaya snack time muna, kainin natin ang ating healthy-licious, crispy-licious kangkong chips. So sa mga gustong mag-order po ng ating kangkong chips, may number po ako na naiwan sa description box. You can call me or text me if any inquiry or orders. And we ship nationwide po. At nagpatuloy na ang aming biyahe papunta ng Pagudpud sa windmills. Ayan, nakikita ko na yung konting mga windmills dyan mga Inday. At na-excite ako. Bago kami magpatuloy, huminto muna kami dito sa mga souvenir para naman may mga souvenir tayo mga Inday. At si ate nakichika pa sa amin, nagtanong kung taga saan kami, sinabi namin taga Dumaguete at bigla siyang kinilig mga Inday. Yun pala, si ate ang nagtitinda dyan ay may past siyang relationship na until now, still love pa rin niya daw yung lalaki at taga Bayawan City daw yung lalaki. Kinilig si ate. Ay. Baka naman ate, malaman natin kung sino yung pangalan. Bayawan City sila. Bayawan? Alam, malapit lang. Excuse me, te. Huwag ka muna kikik. Excuse me, te. Huwag ka muna kikik. Kilig ka na, te. At andito na nga kami sa Pagudpud sa windmills. Napakalaki mga Inday at napakaganda. Ang windmill ay isang makina o motor na pinapakilos ng hangin para lumikha ng enerhiya. Sa Pilipinas, may iilang lugar lamang ang mayroong windmill.
Pero isa sa pinakasikat na lugar at kilala para sa kanilang mga windmill ay ang Bangue Windmill. Bukod sa tulong nito sa nagbibigay ng enerhiya, ito rin ay nagiging destinasyon ng mga turista. Mahalaga ang mga windmill dahil sila ay may halimbawa ng renewable energy source o pinagkukunan ng enerhiya na maibabalik pa. Napakahalaga ng mga windmill dahil nagbibigay sila ng paraan upang makagawa ng kuryente nang hindi nagdudulot ng polusyon, na isang mas malusog na opsyon para sa atin at para sa lupa. At kung bago pa kayo sa channel ko, bago tayo magpatuloy, please like, share, and subscribe. Buo akong nagpapasalamat sa tour na ito kasi ang dami kong mga lugar na napuntahan na hindi ko inaakala na makarating ko. Isa lamang ito sa nakikita ko sa mga TV noon at hindi ko inakala na ngayon ay makakamit ko at mapuntahan ko. Ito ay isang paraan din para naman tayo mag-heal sa ating sarili sa mga problema na dumadaan sa ating buhay. Good morning, mga inday, mga bibong. Pagkatapos namin sa pagudpud, bumiyahe kami ng ilang oras para bumalik kami sa Vegan at doon matulog. Naalala niyo ba yung probinsyano na si Coco Martin, yung si Cardo Dalisay? Andito tayo ngayon sa pinagshootingan niya. At dito na kami nagpapalipas ng gabi. Dito sa Vegan. Dito kami nagpapalipas ng gabi. Dito may dito. Tsaka yung mga kaibigan ko tulog pa. Maganda dito mga inday. Yan, itour ko kayo dito. Para siyang buong bahay na may kusina. Pwede kang makaluto. May fridge. Ayan. Tulog pa yung mga kaibigan ko. So, bumaba na ako ng inday para mag-coffee. May coffee sila. So, 3 months ago, before yung kasal mga inday, nag-chat na sa akin yung friend ko na papakantahin niya ako sa kasal niya. Ayun, tapos binook niya ako ng hotel. Siya yung nag-free sa akin ng hotel for the first 2 nights sa kasal. So, I grab na mga inday kasi itong Baguio na ito mga inday, isa to sa pinaka talaga na pangarap ko. Isa sa mga lugar na pinapangarap ko talaga napuntahan kasi sa TV ko lang naririnig, sa TV ko lang nakikita sa radyo na yung weather dito, yung mga views mga inday, yung tourist spot. So, sobrang excited na ako. Hindi talaga mawawala sa mga Pinoy yung kape mga inday, mga dudong no? Coffee is life talaga sa umaga. Pero sabi nila, yung mga expert daw, bawal daw magkape sa umaga kapag wala pang laman yung tiyan. Hindi naman tayo nasasanay ng ganun. Sanay tayo every morning mag-coffee talaga. Sanay coffee. Nag-chat sa akin, sabi niya if invited ba ako sa kasal. Sabi ko, opo ate, in-invite po ako na kakanta as a singer sa kanilang kasal. So, in-invite ako ni ate na ano daw gagawin ko pagkatapos ng kasal. Sabi ko, siguro magtutour around Baguio lang. So, sabi niya, may company tour sila. Gusto ko ba daw mag-join? Tapos, sanin ni ate yung kasamang lugar na pupuntahan. Pero akin yung expenses. So, nagtanong ako kay ate kung magkano. Yung sinabi niya. So, nag-budget na talaga ako mga inday. Kasi may konti naman akong naipon. At ayun nga, pagdating ko sa probinsya namin, galing ako sa kondo. Masaya kasi kasama ko yung mga pamilya ko. Tapos, dililibang ko lang yung sarili ko sa mga gawain, sa pagtatrabaho ng aking lupa, sa pagtatanim, ganun, sa pagbibenta. Ganun mga life. So, sabi ko, pero may panahon talaga mga inday pa na hindi pa talaga ako nakatotally get over na naiisip ko pa rin. So, sinabi ko sa sarili ko na why not i-grab ko itong opportunity na to kasi once in a lifetime lang ito sa akin. So, ayun mga inday, nagpabook ako ng ticket ni Ate Milona para makasabay ako sa kanila. And masaya mga inday kasi itong vegan, yung windmills, yung mga napuntahan ng lugar. Kahapon yung nag-extreme rides kami mga indays.
Sa TV ko lang talaga nakikita ang mga Inday. And hindi ko in-expect na mararanasan ko pala talaga siya sa totoong buhay. So, laki po talagang pasasalamat ko kay Ate Melona na na-join ko yung company tour nila kahit na hindi nila ako empleyado. Malaking pasasalamat ko po kay Ate at saka kay Kuya na na-experience ko yung mga bagay na hindi ko pa na-experience noon. So, regarding naman po tungkol sa aming dalawa ni Eric, minsan nagchat-chat kami, pero minsan lang talaga mga Inday. At parang walang laman talaga yung mga chat namin kasi gusto ko na rin makipag-move on. Pero ayaw ko naman din na hindi siya i-chat kasi umalis siya na maganda yung paghihiwalay namin. Walang away, ganun maganda, nag-usap kami. So, we still have communication pero konti-konti lang talaga mga Inday. Iba na talaga nung dati. The first day and the second day, nilibot po namin lahat ng Baguio. At saka after po, lumabas na po kami ng Baguio, pumunta na po kami sa Northern Blossom. Tapos ang layo-layo ng mga biyahe mga Inday. Like, umabot ng 5 hours, 10 hours, yung isang biyahe lang, papunta ng other destination. Pero worth it talaga yung biyahe at saka yung tour. Kaalis na kami dito and our destination today mga Inday is papunta kami ng Cavite. Cavite kami mga Inday. There's something about the way that you say my name, make me forget everything when you call me late at night. I remember you touching my body, the way you get to me deep where my heart is. Love me so good but I wish I was heartless. At ito na ang last day of tour and babalik na kami sa Manila mga Inday. And first time ko makakita ng Manila na ganito kalaking syudad na ang mga tataas ng mga gusali, ang mga ilaw, ang gaganda mga Inday. At ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa aking mga taga-suporta, sa aking mga subscribers. Hindi po ako magsasawa magsabi ng maraming salamat sa inyo dahil andyan kayo na sumusuporta sa akin, nagpapakatatag sa akin. Kayo yung bumabangon sa akin sa pagbibigay ng inyong advice, sa pagtawag niyo sa akin, sa pag-comment niyo ng encouragement at malaking tulong po yun sa akin. At kayo po yung naghihila sa akin na patuloy lang sa pagbablog kahit na hirap mga Inday kasi nasanayan ko mag-vlog na kasama ko si Eric, pero ngayon mag-isa na ako pero andyan kayo na sumusuporta pa rin sa akin. Maraming salamat po at uuwi na po kami at babalik na po ako sa aking bukid. Ingat po kayong lahat, sana magkita-kita po tayo.